Ay, naku po. Magandang umaga mga bigan. Another day, another ride. Bali, samahan nyo ako ngayon. Solo muna ako. Bali, meron tayong titingnang unit sa Quezon City and sa Taytay. Sana hindi na tayo makarating ng Taytay. Pero kung talagang hindi madadali yung sa Quezon City, mas gusto ko kasi unit, Innova, naghahanap tayo. Innova na sasakyan. Nakita nyo naman, sa paligid, wala si Shadow. Si Shadow, si Spirit. Na-out na kasi natin siya. Kailangang i-out eh. Maraming mga dahilan. Siyempre, hindi naman natin yan basta gagawin kung wala namang valid o tamang rason. Ngayon, nahanap tayo ng pamalit. Hindi na kasi hindi naman din kasi masyadong nagagamit si Spirit. Yun naman kasing sasakyan na yun is ginagamit pang dala pa nating cellphone. Pero kasi, pang navigation tong isa. Tapos yung isa, pantawag. Balik tayo. Tayo pinapadaan sa Commonwealth siguro. Okay lang din naman. Okay na. Connect na yung navigation. Ayun. Mabalik tayo. Medyo hindi na naman kasi nagagamit si Spirit kasi para sa rason na hindi na natin kayang lumayo. Tanong niyo kung bakit Jombong ba't di ka na nakakapagmaneho ng malayo? Kasi meron na po tayong sakit. Medyo karon po tayo ng type 2. Bagay matagal na po na may type 2 diabetic po ako. Drowsy ako o nagiging antukin. So pagka nagmamaneho po, lalo na pagka ako nagmamaneho na naka-aircon, na nakakulog, grabe po ang antok. Naluluma lang ng naluluma. Kumbaga, nalulungkot lang. Basta maraming dahilan. Kaya yun din ang dahilan kung bakit ko siya inalis kasi maraming dahilan. Gets nyo? Hindi naman tayo pwede na wala tayong service. Hindi naman pwede yung ating PUJ kasi paminsan-minsan pagka medyo naka-align ng stars and suns at mga moon, buhabiyahe naman si paring Edbo. Kailangan talaga natin ng service na pang pamilya. So kaya ang hinahanap ko ngayon is Innova. Yun ang tinanong ko na magandang choice. Meron akong mga pinagtanong ang mga mekaniko. Dalawa nga choice ko dapat noon. Una kong choice yung Innova. Tapos nagpunta kami sa isang dealership. Walang Innova. Baga hindi namin inabutan. Merong isang unit doon na pinatest drive sa akin. It's okay naman. Siya? Isuzu MU-X. Kung tinest drive ko naman, okay naman. Nagustuhan ko naman. Baga kung wala nga tayong makitang unit na pumapasok sa standard ko, yung MU-X medyo budget friendly pa. MU-X nakakapagtaka nga. Kumbaga meron siyang may mga factor siya na kung bakit naging budget friendly siya. Ito kasi kumbaga itong Innova na sasakyan ng buong Pilipinas. Naging mataas ang dalawang mekaniko ang nagsabi sa akin na yun ang kunin ko. O syempre, mekaniko yun eh. Hindi mo papakinggan yun. Kasi basta nagkaroon ng problema, saka ba lalapit sa mekaniko. Yun ang ko. Advice ko din sa mga gustong bumili o gustong mag-acquire ng mga unit, second hand or brand new. Tanong kayo sa mekaniko kung yun ba ginhawang i-maintain o yun sirain. Mga factors na ganun para magkaroon din kayo ng ideya kung ano yung kukunin yung unit o yung gusto nyo. Gawin nyo na lang second yung forma. Kasi kumbaga madalang naman yung sasakyan na pangit ang forma eh. Kulang muna ako guys. Kasi sumagot yung kaya na nga. Magotang dililim nga ako sa baka tatabi muna ako. Sumagot yung una ko talagang gusto na sasakyan na seller. Tatabi lang tayo. Matabihan. Teka, doon na lang sa tayong matabihan. Ba't yan tayo sa may tulay? Yung pala lilim pala doon sa kaya pwede tayo doon. Lilim naman doon. Wala na pala ako gasolina. Pero pwede pa yung 3 bar na lang ako maghahanap. Malapit lang naman yan. Yun, hindi yun yung yung dalawang unit na hinahabol ko sa ngayon. Hindi ko muna siya. Marami kasi kung piniem. Noong una talaga, nakapag-decide ako manual ako eh. Manual talaga gusto ko. Sabi ko nga, hindi na ako nakakapagmaneho talaga ng 4 wheels ng malayo. Tapos, rin ako na ang gusto ni Renzo kasi yung yung automatic. Kasi yung natin manual, medyo nahihirapan siyang gamitin. Ewan ko kung bakit. Nahihirapan siya gamitin for the reason hindi ko maintindihan. Pero pagka automatic ang kanyang dadrive, kayang-kaya niya raw.
Aniwalaan na lang natin. Tapos yun, kaya rin naman ako naka-testing ako ng automatic. Okay lang din naman. Ang inhibition ko sa mga automatic is yung delay of power. Sinabi naman ng mga mekaniko na hindi ka malaking issue yun. Kasi alam mo naman, pagka nakakondisyon tayo, magandang magbabagyo tayo. Pagka tayo medyo nagkakaroon ng konting stress at konting barya-barya, nakakapag tayo. Etong pupuntahan ko, ito yung gusto ko sanang kunin. Kaso hindi pa siya sumasagot eh. Kakapopost lang niya. Maganda yung unit. Maganda din naman parehas to. Kaya parehas kong pwedeng puntahan to. Kaso medyo lamang to, tas malapit pa sa akin. Kasi yung isa Taytay eh. Kumbaga, kung talagang hindi kami magkakasundo na kasamang mekaniko, meron namang mga kumpanya nagbibigay ng services nila. Pagka nandun ako, at makakausap ko na, tsaka ako na lang tatawagan, papacheck natin yung unit para sigurado tayo. Marunong naman tayong tumingin, pero mahirap yung ang delikado kasi yung kukunti lang nalalaman mo, magdudunong-dunungan ka eh. Baka ikaw din ang magsisi sa bandang uli. Kaya, syempre, check natin. Kasi pagka okay naman at legitimate naman yung unit, for sure naman papayag siya na ipascan or ipacheck sa mekaniko yung unit nila. Kasi baga 100% naman sila na ginagarantihan nila yung kanilang mga binibenta. Yun lang guys. Kaya yun ang lakad natin ngayon. Sana hindi naman sa nagmamadali ako, pero mayroon kasing mga unit na lumabas na baka yun na napasok sa ating category, pwede nating kunin. Yun lang. Kaya mamaya na lang guys. Yan mga bigan, sumagot na yung isa, yung una nating pakay. So unahin natin yun kasi yun ang pinakamalapit sa atin. Although medyo may presyo siya, sa tingin ko naman worth it value yung hopefully kahit sa 750 matawaran ko siya. 750 pagka natawaran ko ng ganun, siguro pwede. Ganito yung isang natin, silver, kaso medyo mataas yung mileage niya. Tapos bukod sa maganda rin eh. Pero kung mabababa yung mileage niya, mas papaboran ko yung sa Taytay eh. Kaso eto medyo mababa talaga mileage. Yun ang isang ko sa kanya. Sana kayanin sa pakikipag-usap. Mukha namang ginawang kausap. Yung isa kahapon eh, antimano, galit eh. Tinawaran mo lang, ganito kasi yun. Sa akin mga ginagawa kasi ng tatay ko. May presyo ka. Tapos, ayoko naman tanungin kung magkano sagad kasi may presyo ka na. Nagbigay ako ng presyo sa kanya na ganito, baka ako kaya. Aba, nagalit. Sabi ba naman, hindi ko maano yung words. Pero, pag ang niya, ina-undervalue ko yung unit. Siyempre, hindi ko naman yung tatanungin kung baga kung hindi ako interesado. Sinabihan ko naman siya, ganito, ganyan. Sabi ko, sir, hindi ka kasi ako nagsabi na nagsabi lang naman ako ng presyo. Baga, nasa sayo naman yung kung tatanggapin mo, hindi mo kailangang magalit ka. Na-insulto siya, naintindihan ko naman yon. Dami na raw nag-i-inquire sa kanya, puro buy and sell. Sabi ko, ganun po. Baka naintindihan din natin, medyo frustrated na yung tao. Although maganda yung unit, makinis. G-bar yan pa nga, maganda eh. Kaso, ang naging problema, taas ng mileage niya, 100 plus. Tingin ko naman, yung sa overall appearance niya, maayos naman, pero taas yung mileage. Target natin more or less 50 ang mileage. Nakalagay dun sa post is mapakababa, 1,000, wala pang 2,000 mileage. G-bar yan. Tingnan natin kung makakuha natin sa price. Pagka binigay siya sa price na tawad natin, tawanan natin, tapos uwi tayo, pasama tayo sa mga tropa para kunin. Ngayon kasi hindi ko kasi sinama si OBR, baka sakali lang tong lakad na to. Kasi yun nga, medyo pa Manila kasi, kaya pasikot-sikot. Kaya may angkas, medyo mahirap. Pero pagka naman okay na, either yung Taytay o eto, kasama na natin siya. Try natin isama yung mga tropa kung Nakapagsabi na naman ako doon sa isa nating katropa, si Boss Alex, na kung available siya. Gusto ko sana naka 4 wheels din para As tanong natin doon sa mga kasama natin, MSRC, kung available sila. Sama din natin. Field trip! Para maganda, magiging laban. Available lang si Renzo eh. Kaya naman namin tiyagain ni Renzo. Kahit medyo motorin na lang namin, kahit si Blue Max na lang kung problema. May pasok ngayon. Kaya yun, sana walang hindi kami nakakapag-usap ng maigi ni Sir kasi nakamotor na talaga ako eh. Papunta na talaga ako doon sa area niya para pagka ako nag-reply siya is andun na ako sa area. Kasi napansin ko doon sa sakyan na hinahanap natin, mabilis mawala. Hindi kagaya nung isa nating gusto na Isuzu MUX. Baga hindi siya agad-agad nabibenta. Hanggang ngayon nga, ilang araw na ba ako naghahanap? 4 days? 4 days na ako naghahanap andun pa rin. Pero yung iba nating natanong na maganda-ganda, may nakakuha na.
Yung isa nga, palakad na ako eh. Tumawag pa. Sabi, sir, huwag ka na pumunta. Nakuha na. Ganun naman din talaga. Nung inalis natin yung ba natin, si Spirit, nung nakipag-usap tayo, hindi tayo humingi ng down payment, ng reservation. Pakikipag-usap lang ng maayos. Sabi ko, kung kayo pupuntahan nyo, tingnan nyo, dadatan nyo unit. Ayoko kasi nung ganun. Alam mo nang may pupunta, tapos may bebenta mo pa. Siyempre, iba yung diskarte ng iba, iba yung diskarte natin. Kaya iniintindi naman natin yung mga ganung bagay. Yung iba kasi buy and sell, gusto talagang mabenta yung mga unit nila. Naintindihan naman natin yung mga ganun. So, siyempre, ang gusto natin makipag-usap. Pagka nakipag-usap tayo, po sir, pupuntahan ko. Kumbaga, nakaplano ka ng pupuntahan mo. Sana madatnan mo yung unit. Medyo malayo pala, 30 Antipolo pala si sir, hindi pala Quezon City lang. Magayon nakapost kasi doon sa niya, Quezon City. Kaya doon ko lang siya pinin. Mas pabor pa rin siguro kung hindi kami magkakasundo, mapupuntahan ko yung sa Taytay, malapit na rin doon. Kaya nating pakiusapan si sir, ay pag-usap tayo ng maayos. Traffic ngayon. Oo, traffic talaga. Traffic talaga dito, guys. Medyo pasikot-sikot. 30 minutes ang layo. Kaya mamaya na lang, guys.